Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ng panibagong kwento ng high school, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 132 ng International League. Pumasok na sa laban itong si Tuchiya at talaga namang nagpakitang gilas agad dito sa mga manonood nang nakagawa ito ng isang puntos laban sa depensa ni Rukawa at nagawa nitong ma-steal ang bola mula kay Rukawa. Sa kabilang banda naman, itong si Rukawa ay labis na naiinis sa ginawa ni Tuchiya sa kanya. Kaya naman, napabulong ito ng bahagya sa kanyang sarili. Nakainis ka, lalaki ka. Nakadalawa ka na sa akin. Hindi ito pwede. Hindi pwedeng manatili na kinakawawa mo ako sa laban. Humanda ka sa akin, Tuchiya, dahil babawian kita. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola. At sa pagkakataon na ito, si Ryota ang nagdadala nito papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng maigpit ni Kaoru. Team, humanda kayo! Dahil sa posisyon na to, pupuntos tayo kahit na anong mangyari. Kailangan nating mapigilan ang kanilang arangkada. Huwag nating hayaan na makalapit pa sila ng gusto sa kalamangan natin sa kanila. Kaya naman, humanda kayo mga kasama. Dahil sa posisyon na to, titiyakin natin na tayo naman ang makakagawa ng putos. Yan ang sigaw ni Ryota. Habang itong si Kaoru naman ay mabilis na dumipensa ng mahigpit kay Ryota. Anong binabalak mo, Bansot? Akala mo ba matutupad yung pinagsasabi mo? Pues, hindi namin nahayaan na makapuntos kayo dito. Ngayon, humanda na kayo, Bansot. Dahil walang madali ang putos na magaganap mula sa inyo. Yan ang sabi ni Kaoru. Nang biglang sumigaw si Akagi. Miyagi! Ipasa mo sa akin ang bola, dali! Habang maganda pa ang posisyon ko dito sa loob! Yan ang sigaw ni Akagi na naging dahilan upang agad na ipasa ni Ryota ang bola papunta dito. At ang hawak na ni Akagi ang bola, agad din naman itong binantayan ng maigpit ni Hikaru. Hindi ka makakalsot sa akin, Akagi! Hindi kita hayaan na makapunto sa depensa ko! Yan ang sigaw ni Hikaru na talaga namang sobrang higpit ng depensa kay Akagi. Habang itong si Akagi naman ay agad din kinalaban ang depensa nitong si Hikaru at talaga namang binabangga niya ito ng ilang ulit. Hikaru, ihanda mo na yung sarili mo dahil sa posisyon na to, papahirapan kita ng gusto. Hindi kita hayaan na mapigilan ako. Hindi nyo kami matatalo sa ligang ito. Yan ang sabi ni Akagi. Sige lang, Akagi, ipakita mo sa akin ang galing mo. Ipakita mo kung gaano nga ba talaga kalakas ang sentro ng Shouko. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, na kahit malaki pa ang iyong katawan kesa sa akin, gagawin ko pa din ang lahat ng aking mga kaya upang pigilan ka lamang. Upang ipakita sa'yo na mas malakas ako kaysa sa'yo. Yan naman ang sabi ni Hikaru. Habang itong si Akagi naman ay biglang binangga ng sobrang lakas itong depensa ni Hikaru. Sabay ginamitan niya pa ito ng isang simpleng panggugulang. Nang pinitik nito ang tagiliran ni Hikaru na naging dahilan upang mawalan ito ng balanse sa pagdidepensa at mapaupo ito sa mismong harapan ni Akagi. At itong si Akagi naman ay nakatitig lamang kay Hikaru at talaga namang inaangasan niya ito ng husto. Ano na, Hikaru? Akala ko ba pipigilan mo ako? Pero bakit ganyan? Sa simpleng bangga ko lang, tumumba ka na. Ngayon, humanda ka na, Hikaru. Dahil ipapakita ko sa'yo kung sino nga ba talaga ang pinakamalakas na sentro sa ligang ito. Yan ang sabi ni Akagi. Sabay tumalon at gumawa na ito ng isang monster slam dunk. Isang slam dunk sa mismong harapan ni Hikaru na labis na ikinagulat ng buong manonood. Kahit pa ang ibang manlalaro ng Ryokufu sa kanilang bench. Ano? Napatumba na may number 4 na yon itong pambato natin sa ilalim ng basket na si Hikaru? Grabe! Hindi ko talaga inaasahan na magagawa niyang mapatumba ng ganun lang kadali itong si Hikaru. At sa kauna-unahang pagkakataon, ito ang unang beses na nakita ko si Hikaru na natalo sa lakas. Ibang klase din talaga itong sentro ng Shouko Nagagawa niyang sabayan itong si Hikaru sa ilalim ng basket. Yan ang usapan ng ibang manlalaro ng Ryokufu sa kanilang bench. Sa kabilang banda naman, nang naipasok na ni Akagi ang kanyang slam dunk at nakababa na ito galing sa slam dunk, agad din naman itong tumingin ng seryoso kay Hikaru. Sabay tinuro ito at nagyabang ng husto. Hoy, ikaw Hikaru, ngayon,
Sana naman napatunayan mo na hindi mo talaga ako kaya dito sa ilalim ng basket. At kahit sino pa sa inyo malalaro ng Ryukufu, hindi niyo ako magagawang talunin dito. Dahil mas malalakas pa ang mga nakakatapat ko na sentro kumpara sa'yo. Kaya naman, kung ikukumpara kita sa mga nakalaban ko na ng mga sentro, siguradong wala kang binatbat sa mga yon. Kaya naman, huwag ka nang umasa na makukuha mo ang titulo ng pinakamalakas na sentro sa ligang ito. Dahil ang kupunan ko ang tatanghalin na kampiyon sa International League. Yan ang sabi ni Akagi na talaga namang nagyayabang ng husto. Ngunit, kahit na nagyayabang ito, hindi talaga natin masisisi si Akagi sa kanyang kayabangan. Dahil na nga sa napakarami na nitong natalo na malalakas na sentro sa iba't ibang liga. Sa kabilang banda naman, ang buong tagahanga ng Shouko ay lubos na nagwawala sa loob ng court. At talaga namang isinisigaw nila ang pangalan ng kupunan ng Shouko. Ayun o, umaarangkada na itong si Akagi sa laban. Ngayon, humanda na kayo Ryukufu. Dahil nagsisimula na magseryoso itong si Akagi. At ikaw Hikaru, humanda ka na din dahil kakalabawin ka niya ni Akagi sa ilalim ng basket. At hindi ka niyan pagbibigyan. Sige Shouko, talunin niyo ang Ryukufu para umuwi na sila sa kanilang distrito. Huwag niyo silang hahayaan na makabangon laban sa inyo. Ipakita niyo sa kanila kung sino nga ba talaga ang nararapat na umabate sa susunod na round ng ligang ito. Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at dinadala na ito ni Kaoru papunta sa kanilang basket habang binabantayan nito ng maigpit ni Ryota. Mga kasama, humanda kayo! Hindi tayo magpapatalo sa mga yan! At ikaw Hikaru, bawian mo yung si Akagi! Ipakita mo sa kanya kung sino nga ba talaga ang mas malakas sa inyong dalawa! Patunayan mo sa kanya na ikaw lamang ang pinakamalakas na sentro sa ligang ito! Yan ang sabi ni Kaoru. Sabay pasa ng bola papunta kay Hikaru. At ang hawak na ni Hikaru ang bola, agad din naman itong binantayan ng maigpit ni Akagi. Sige Hikaru, ngayon tayong dalawa ulit ang maghaharap. Pero sa posisyon na to, sa'yo naman ang opensa at sa akin naman ang depensa. Sige na, umatake ka na mag-aalaman na tayong dalawa. Yan ang sabi ni Akagi na talaga namang dumidepensa ng mahigpit kay Hikaru. Huwag ka masyadong mainip Akagi, dahil hindi pa ito ang tamang oras para talunin kita. Mas gusto kong talunin ka nang ako ang dumidepensa kaysa sa ako ang umaatake sa'yo. Kaya naman, maghintay ka Akagi. Yan ang sabi ni Hikaru. Sabay spin move sa kaliwang depensa nitong si Akagi. Sabay crossover pakaliwa naman ito. Habang itong si Akagi naman ay didepensa na sana sa kanyang kaliwa para mapigilan itong si Hikaru. Ngunit, laking gulat ni Akagi. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Tuchiya sa kanyang harapan. At talaga namang iniskrinan siya nito ng sobrang solid. Anong pinabalak mo Akagi? Akala mo ba magagawa mo pang madepensa nitong si Hikaru? Pues, diyan ka nagkakamali. Dahil malabong mapigilan nyo kami dito. Yan ang sabi ni Tuchiya na talaga namang sobrang solid ng screen kay Akagi. Habang itong si Hikaru naman ay nakalapit na nga sa kanilang basket. Sabay tumalo nito at takmang gagawa ng isang slam dunk. Ngunit, agad din namang sumulpot sa kanyang harapan itong si Hanamichi. At talaga namang sinasabayan na ni Hanamichi si Hikaru sa itaas ng basket. Hindi ka magtatagumpay na makaputos dito Hikaru. At oo, nagawa nyo nga malusutan itong si Akagi. Pero sa depensa ko, titiyakin ko na hindi nyo ako magagawang puntusan. Yan ang sigaw ni Hanamichi na talaga namang sobrang solid ng depensa kay Hikaru sa itaas. Na biglang napangiti itong si Hikaru. Sinong sinasabayan mo dyan Hanamichi? Akala mo ba ako talaga ang gagawa ng puntos? Pues, diyan ka nagkakamali. Dahil parte lang ito na aming plano. Ngayon, humanda kayo Shouko. Dahil amin ulit ang posisyon na ito. Yan ang sabi ni Hikaru. Sabay drapas ng bola papunta sa nagkat na si Michael. At nang hawak na ni Michael ang bola, agad din naman itong tumalon at hindi na nagaksaya pa ng oras. At gumawa ito ng isang two-hand monster slam dunk na agad din namang pumasok sa kanilang basket. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong manonood sa loob ng court. Ano? Hindi ko inaasahan ang pagsulpot ni Michael doon Siya pala ang gagawa ng puntos. Akala ko talaga itong si Hikaru ang gagawa. Pero hindi pala. Dahil nakabang na pala itong si Michael sa kanyang ilalim. At siguro, nilinlang lang nila talaga itong may plambuhok ng Shouko para sumabay ito kay Hikaru. At hindi na ito makasabay pa kay Michael sa itaas. Ang talino talaga ng mga malalaro na Ryukufu. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang namangha sa ginawang play ng Ryukufu. Habang itong si Hikaru at Michael naman ay agad na nag-appear sa isa't isa. Sabay nagpurihan silang dalawa. Nice drop Hikaru. Akala ko pa naman sosoloyin mo ang paggawa ng puntos Yan ang sabi ni Michael. Kung hindi lang ako tinulungan itong si Tuchiya, siguradong sosoloyin ko talaga ang paggawa ng puntos.
Pero dahil sa tumulong ng laking yon nung makawala ako sa sentro ng show ko, napag-isip-isip ko na mas maganda siguro kung ipapaubaya ko muna ang paggawa ng punto sa'yo. Yan naman ang sabi ni Hikaru. Kung gano'n naman pala, may utang na loob pala ako dyan kay Tuchiya dahil ipinasa mo ang bola sa akin. Tama ba ako? Yan naman ang sabi ni Michael. Habang itong si Tuchiya naman ay biglang sumigaw ng malakas. Huwag muna kayo magdaldalan dyan. 3 puntos pa nga habulin natin dito. Kaya naman, imbis na dumaldal kayong dalawa, dumipensa na lang kayo agad at pigilan ang mga manlalaro ng Shoko na makapunto sa atin. Yan ang sigaw ni Tuchiya na naging dahilan upang dumipensa na nga ang mga manlalaro ng Ryukufu. At dito na nagtatapos ang Chapter 132 ng International League.